Akala natin dati, kapag nakapagtapos ka ng kolehiyo, ay magkakaroon ka kaagad ng trabaho. Akala rin natin, tapos na ang paghihirap sa kolehiyo dahil nakapagtapos naman na. Kaso lahat ng akala ay hanggang akala lamang. Hindi pala madali ang buhay kapag nakapagtapos ka na ng kolehiyo dahil pahirapan din pala sa paghahanap ng trabaho. Si Zia ay 25 years old na at kasalukuyang nagsasideline ng trabaho sa pagtututor sa mga kilala niya. At pati na rin kung minsan ay nasa mini grocery store siya ng kanyang child at nagtatrabaho roon habang wala pa siyang nahanap na matinong trabaho. Ang dalaga ay nakapagtapos na ng kolehiyo, 1 taon nang nakalipas at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nahanap na trabaho. Pagiging guro ang gusto niyang trabaho at kung saan-saan siya naghanap at nag-apply. Kaso hindi naman siya pinapalad sa mga paaralan na napupuntahan niya. Ang iba kasi ay may backer kaya't natatanggap ka agad. Yun din ang mahirap. Nakapagtapos ka na ng kolehiyo, may diploma ka, may degree ka na, at magaling ka naman sa trabaho. Ngunit talo ka pa rin kapag ang kasamaan mong mag-apply ay mayroong backer. Nakakalungkot ngunit ganyan ang ating bansa. Hindi naman sa nilalahat pero aminin na may ganyan talaga na nangyayari. Ang ibang kaklase ni Zia na nakapagtapos ay may trabaho na bilang guro. Ngunit siya ay wala pa rin. Minsan nga ay naiinggit ang dalaga dahil 1 taon na ang nakalipas simula nang makagraduate siya. Ngunit wala pa rin siyang matinong trabaho. Siguro nga ay hindi para sa kanya ang pagiging guro. Hindi rin naman maiiwasan na may masabi sa kanya ang ibang tao, lalo na't graduate student siya sa kolehiyo, pero wala siyang trabaho. Hindi niya na lamang pinapansin yung mga sinasabi ng ibang tao dahil wala naman silang ambag sa buhay ng dalaga. Sabi ng kanyang ina ay hindi kailangang pakinggan ni Zia ang mga sinasabi ng iba, kaya't ganoon ang ginagawa ng dalaga. Hindi naman siya matatawag na tamad at tambay dahil may ginagawa naman si Zia. Hindi tamad ang dalaga dahil gumagawa ito ng paraan para may perang maibigay sa pamilya. Kung ano-ano nang ang trabaho ang ginagawa para makatulong sa pamilya, kaya't mahal na mahal siya ng kanyang pamilya. Bunsong anak itong si Zia. At ang kanyang 2 ate ay may magandang trabaho. Ang panganay ay nakapag-asawa ng Amerikano, kaya't nandoon sa ibang bansa kasama ang isa nitong anak at pati na rin ang asawa nito. Ang isa naman niyang kapatid ay sekretary ng isang billionaire at napakabait daw ng amo nito. Kaya sa tuwing uuwi ay may pasalubong sa kanila. 1 araw ay day off ng kanyang ate at nagkaroon sila ng pagkakataon para magkwentuhan sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Nagbigay ng advice ang kanyang ate na huwag sumuko dahil hindi pa naman huli ang lahat. Matatanggap rin si Zia sa paaralan na in-apply nito sa kabilang bayan. Naikwento naman ng kanyang ate na naghahanap ng private tutor ang amo niyang billionaire para sa anak nitong 7 years old na babae. Biglang sumaya ang mukha ni Zia dahil nakarinig siya ng word na tutor dahil naging tutor na rin siya dati. Tinanong niya ang kanyang ate kung nakahanap na ba ng magiging private tutor ang amo nito. At sabi ng kanyang ate ay tatanungin na lang daw niya muna ang kanyang boss kung may nahanap na daw ba sila. Ate, kung wala pang nahanap, pwede mo ba akong i-recommend? Sampit ni Zia sa kanyang ate. Napilitang napatango naman ito. Marami nang nagtangkang maging tutor ng batang yun, pero walang tumatagal Nagtaka naman doon si Zia. Hindi alam kung ano ang sinasabi ng kanyang ate. Maldita ang batang yun at saksi ako doon. Tinapon ba naman sa akin yung kape na pinabili ni boss? Napailing na lamang si Zanaya habang nagkikwento na tila inaalala ang nangyari noon. Walang kaso sa akin yun, ate. Basta't makakasahod ako ay okay na yun. Sa daming bata na tinuturuan ko, sisiw na lang yun sa akin. Hanapin ko ang kiliti niya kung sakali. Naku, alam ko naman yun, Wala namang imposible sa'yo eh. Sabi ni Zanaya at tumayo na para magluto ng kanilang dinner. Dahil maya-maya rin, ay uuwi na rin ang kanilang magulang galing sa trabaho. Hindi tuloy maiwasan ni Zia na isipin yung kwento sa kanya ng kanyang kapatid. Hindi pa niya nakikita ang mukha ng boss ng ate niya at hindi niya rin inaakala na may anak na pala ito. Baka nasa 40 plus na siguro ang boss ng kanyang ate dahil billionaire nga ito at mahabang panahon niyon bago siya mapunta sa pagiging billionaire.
Natigil lang ang kanilang pakikipag-usap sa sarili nang tawagin siya ng kanyang ama na nasa labas ng gate at nagpatulong na buhati ng mga grocery na pinamili nito. Agad na tumakbo si Zia para matulungan ang kanyang ama. Nagmano muna siya sa kanyang ama bago kunin ang mga pinamili nito. Inasar pa nga siya ng kanyang ama na kinakausap na naman daw niya ang kanyang sarili. Nagtawanan na lamang silang mag-ama, saka na tumungo papunta sa loob ng kanilang bahay. Inayos ni Zia ang pinamili ng kanyang ama at inilagay ito sa cabinet na nasa taas ng kanilang lababo. Malapit na kasing maubos ang mga stocks nila at mukhang sahod day ng kanyang ama kaya't dumiretso sa grocery. Tinulungan na rin siya ni Zanaya na mag-ayos ng mga pinamili ng kanilang ama at maya-maya ay dumating na ang kanyang ina at nagulat dahil nag-grocery ang kanyang asawa. Nagulat naman ang magkapatid nang biglang paluin ng kanilang ina ng mahina ang kanilang ama. Anong kasalanan ko? Tanong ng kanilang ama. Nagulat din dahil sa ginawa ng kanyang asawa. Nag-grocery ka na last month eh. Dapat ako naman ngayon, di ba? Napag-usapan na natin ito at alternate ang pag-grocery natin. Sumimangot ito sa asawa, saka natawa. Maging ang magkapatid ay natawa rin dahil sa inasta ng kanyang ina. Yun lang pala ang dahilan kung bakit ito nanghampas. Ang ganda lang pagmasdan ng kanilang pamilya dahil makikita mo talaga na nagkakaisa sila at sila ay nagmamahalan. May care sila sa isa't isa at hindi hahayaan na ang isa sa kanila ay gagastos sa mga kailangan sa bahay dahil lahat sila ay nag-aambagan. Hindi man sila ganoon kayaman pero mayaman naman sila sa pagmamahal. Yun lang ang maganda sa pamilya. Yung walang inggit, walang sigawan at tahimik lang. Payapa ang kanilang bahay. Naglalambing na ang kanilang mga magulang sa sala. At ang magkapatid na naman ay naghanda ng kanilang mga kain ngayong gabi. Nang matapos na ang dalawa, ay tinawag na ni Zia ang kanyang mga magulang para kumain. Nagsalo-salo silang apat habang naka-video call ang kanyang panganay kasama ang pamilya nito. Katulad nila, ay kumakain naman sila ng breakfast. Hindi mawawala ang kwentuhan sa pagkainan at ang ganda nilang pagmasdan. Lahat ay pangarap ang magkaroon ng pamilya na meron si Zia. Kaso ang iba hindi nabihiyaan ng maganda at perpektong pamilya dahil may mga nakakaranas pa rin ng sigawan at kung ano-ano pa para makasira sa isang pamilya. Hindi pa rin talaga nawawala sa usapan nila ang pang-aasar kay Zia na magkaroon na ng first boyfriend dahil wala pa itong naging kasintahan hanggang sa ngayon. Ngunit wala pa yon sa isip ni Zia dahil may kailangan pa siyang makuha bago mag-boyfriend. Kanina nga kinakausap ang sarili eh. Ako ay natatakot na sa batang ito na baka hindi na magkaroon ng maging asawa. Asar ng kanyang ama, kaya't sumimangot doon si Zia at nagsipagtawanan naman ng lahat. Huwag ka nang mag-alala pa. Hanapan ko yun dito sa ibang bansa nang matigil na ang pakikipag-usap niya sa sarili niya. Sabi ng kanyang ate Zaira. I have a single friend, Han. Singit naman ng foreigner na asawa ni Zaira. Hey, my brother-in-law. Stop doing that. I have no plans on having a boyfriend or friend. It's too boring kaya. Sambit naman ni Zanaya. No, hindi ka lang kasi sanay. Ha? 5 years na kami ng baby ko, no? Pag-iingit ni Zanaya sa kapatid. Hindi nakakaingit, ate. Natawa na lamang ang lahat sa sinabi ni Zanaya hanggang sa natapos na silang kumain at si Zia na ang naghugas ng mga pinggan. Pagkatapos naman ay sinara na niya ang pinto at gate, pati na rin ang bintana. Saka siya nagtungo sa kanyang kwarto at kinuha ang kanyang cellphone upang tignan kung may email na ba ang school na pinag-a-applyan niya. Nang makita niya, ay kaagad niya itong binuksan. Ngunit nanlumo na lamang kaagad siya nang makita na hindi siya nakapasa. Ibig sabihin lang yan ay hindi na naman siya pinalad na magkaroon ng pangmatagalan na trabaho. Nagtungo siya sa kwarto ng kanyang ate at naghahanda ito ng isusuot para bukas dahil may pasok na ito. Kinuwento na ni Zia sa kanyang ate na hindi siya natanggap, kaya't sinabi rin ni Zia na gusto nitong mag-apply bilang private tutor sa anak ng billionaire. Sigurado ka ba dyan? Tanong ng kanyang ate na tila nag-aalala na baka hindi niya matagalan ang ugali ng bata dahil sobrang napakamaldita nito. Wala na ring nagawa sa Zanaya dahil mukhang desidido naman na talaga ang kanyang kapatid na magkaroon ng trabaho. Nangako si Zanaya na bukas ay tatanungin niya ang kanyang boss kung may nahanap na ba or kung wala pa ay re-recommend niya si Zia. Kinabukasan ay pinaalala muli ni Zia sa kanyang ate
ang napag-usapan nila kagabi. Kaya't habang naghihintay si Zia ng balita sa kanyang ate, ay ginawa muna niya ang mga gawaing bahay dahil pumunta siya ngayon sa tindahan ng kanyang tiyahin para magbantay dahil may pinuntahan ng kanyang tiya. Mabait naman sa kanila ang pamilya ng kanyang tiyahin. Kung minsan nga, ay binibilhan pa nga niya ng merienda sa Zia at dinadagdagan ng sahod nito. Wala rin kasing anak ang kanyang tiyahin, kaya siya ang nagbabantay lagi sa mini grocery store. At anak na rin kasi ang turing sa kanilang tatlong magkakapatid, lalo na dito kay Zia, dahil ito ang nag-alaga sa kanya noong bata pa lamang siya. Dahil nagtatrabaho ang kanyang magulang sa ibang bansa noon. May bumibili, kaya't inaasikaso niya na muna iyon, at may mga chismosa na nasa gilid ng tindahan na tinitignan siya. Hindi niya na lamang pinapansin dahil wala naman itong mapapala kung pakikinggan niya pa. Hindi niya na sana pakikinggan, kaso nga lang ay mas lalo pang lumapit ang mga ito sa dalaga at mukhang pinaparinig talaga kay Zia ang kanilang pinag-uusapan. Alam mo ba, Sis Mars? Kabat siya ng anak ko. Graduate na yun ng kolehiyo pero tignan mo naman at tambay pa rin. Saka wala pang matinong trabaho. Biruin mo, education ang inaral niyan pero tagabantay lang ng tindahan. Naku, buti pa nga ang anak mo, Mari, no? Nakahanap ka agad ng trabaho at hindi lang yun, sa ibang bansa pa. Natawa naman doon si Zia dahil kung alam lang nila ay waiter doon ang anak nito. Binabalita kasi nitong matanda na teacher daw sa ibang bansa ang anak niya. Nakita ng ate ni Zia na si Zaira ang anak ng matandang chismosa na ito na nagtatrabaho sa isang restaurant ang kanyang anak at hindi bilang isang teacher. Hindi siguro nito alam na ganoon ang trabaho ng anak niya o baka kinakaya niya lamang. May oras siya sa pakikipagchismisan at panghihimasok ng buhay ng iba. Pero sarili niyang anak ay hindi niya muna unahin. Kapag nagpapadala sa kanya ang anak, ay winawaldas lamang nito at ipinangsusugal. Hindi ba siya naawa sa kanyang anak? Umaasa siya sa anak niya sa ibang bansa at ikinakalat pa na teacher doon. Imbes na sabihin na yun ni Zia sa harapan ng mga tao, ay mas pinili niya na lamang na tumahimik dahil wala siyang karapatan na sabihin at manghimasok sa buhay ng iba. Hindi ganoon lang itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. Nag-focus na lamang siya sa ginagawa at hindi na lamang pinansin ng mga marites na tabi-tabi. Dumating ang kanyang tita at may pasalubong na naman ito sa dalaga. Kaya't napangiti doon si Zia. Pagsapit ng gabi, ay tinulungan niya ang kanyang tita na magsara ng tindahan at hinatid na rin niya sa bahay ang kanyang tiyahin, sakay ng motorsiklo. Marunong mag-drive ng motor si Zia. At ito lagi ang kanyang ginagamit kapag mag-a-apply siya. Regalo ito ng kanyang dalawang ate at pati na rin ng kanyang magulang noong nakagraduate siya ng kolehiyo. Kaya tiniingatan niya talaga ito. Nang maihatid niya na ang kanyang tita, ay umuwi na siya at nadatnan niya ang kanyang ate na nagluluto ng kanilang makakain sa dinner. Nakarating na pala ito galing sa trabaho. Kaya agad niyang tinanong ang kanyang ate kung pwede na ba siyang mag-apply. Hindi naman siya binigo ng kanyang ate dahil wala na raw nahanap ang boss niya na private tutor. Kaya't bukas na bukas rin ay isasama siya ng kanyang ate Zanaya sa trabaho para makilala niya ang boss nito. Pinaalalahanan lang ni Zanaya ang kanyang kapatid na habaan ng pasensya dahil hindi bastang bata ang makakaharap niya bukas. Nagpaalam muna si Zia sa kanyang tita na hindi muna ito makakapagbantay ng tindahan dahil sasama ito sa kanyang ate para sa private tutor. Pumayag naman doon ang kanyang tita. Nag-iwan pa nga ito ng good luck sa kanyang pamangkin. Halos lahat ay suportado kay Zia. Maging ang kaibigan nito na kakauwi pa lamang galing bakasyon sa probinsya ay suportado rin sa dalaga. Nako, wrong timing naman pala ang pag-uwi ko. Dahil alis ka naman, malungkot na sabi ni Carl kay Zia na nasa gate at naghihintay rito ang kanyang ate para sabay na silang umalis. Nako, may bukas pa naman. Namiss mo ang anak namin, oh. Pumawi ka bukas, ha? Sambit ng ama ni Zia kay Carl. Tito, siya nga po pala. Pinapatawag po kayo ni Papa. Ayun, namiss ko rin ang Papa mo. O siya, maiwan ko na kayong dalawa, ha? At pati na rin anak. Mag-iingat kayo ng ate mo, ha? Saka, good luck. At mahanap po rin ang kiliti ng batang yon. Kumintat pa nga ang Papa ni Zia sa kanya. At sinabi naman ni Carl na ang ganda niyong pagmasdan. Napangiti na lamang doon ang dalaga at natapos rin ang kanyang ate. Kaya't umalis na sila, sakay ng tricycle nila Carl, at nagpresenta na ihatid na sila sa labas ng kanto.
dahil mahaba pa ang lalakarin nila. Nang maihatid na sila, ay nagpasalamat ng magkapatid sa binata. At habang naghihintay ng jeep ang dalawa, ay inaasar siya ni Zanaya kay Carl. Matagal na kasing magkaibigan ang dalawa at alam na nila na may pagtingin si Carl kay Zia. Ngunit kaibigan lang ang tingin ni Zia sa binata. At hindi siya naniniwala na gusto siya ng kanyang kaibigan dahil maalaga lang talaga si Carl kahit kanino. Lalo na sa mga babae dahil puro babae ang kanyang kapatid. Nakasakay na sila sa jeep at kinakabahan naman si Zia doon dahil sa tingin niya ay baka hindi siya sa bata matakot kung hindi sa boss ng ate niya na billionaire. Ice daw ang pangalan. Nakakatakot dahil baka bigla na lamang manlamig sa kinatatayuan kapag siya ay nakaharap. Nang nasa tapat na nga sila ng company na pinapasukan ni Zanaya, ay kinakabahan lalo si Zia dahil baka hindi na naman siya matanggap. Maraming sinabi si Zanaya sa kanya, ngunit hindi na niya maintindihan dahil sa kaba. Ngayon lamang siya kinabahan ng ganitong katindi. Sa lahat ng pinag-apply niya, ay hindi naman siya ganito. Nagtungo na sila sa loob at ang ibang nakakasalubong ni Zanaya na empleyado ay binabati siya at nakasalubong din nila ang boyfriend ni Zanaya na si Kiyo. Dito rin nagtatrabaho sa company ng boss nila. Nag-usap sandali ang magkasintahan at nagbigay lang rin ng good luck sa kapatid ni Zanaya at nag-iba na ng daan at tinahak dahil may gagawin pa raw ito. Habang papalapit sila sa office ni Boss Ice, ay mas lalong kinakabahan si Zia. Nasa tapat na sila ng pinto ng office nang biglang hawakan niya ng maigpit ang kanyang ate at sinabi na naiihi daw siya. Natawa doon si Zanaya at tinuro kung nasaan ang CR kaya nagmamadali siyang pumunta doon. Nakahinga naman ng maluwag dahil walang tao roon. Pagkatapos niya ay humarap siya saglit sa salamin at kinausap ang sarili. Saka nagdesisyon na lumabas at lumapit muli sa ate niya na nakaupo sa swivel chair niya. Kaharap ang monitor nito. Nang makita siya ng kanyang ate, ay tumayo ito at nilapitan siya. Sinabi rin sa kanya na nakakapasok lang daw sa loob ng amo nitong lalaki. Kaya mas lalong kinabahan doon si Zia. Nasa likuran siya ng kanyang ate at huminga muna siya ng malalim. Bago siya sumunod sa ate niya sa loob ng office ng boss nito. Narinig kaagad ni Zia ang pagtaas ng boses ng amo ng kanyang ate. Malalim ang boses nito at nakakatakot. Mautoridad at makapangyarihan, kaya't mas lalong kinabahan si Zia. Baka hindi sa bata matakot si Zia, kung hindi sa bilyonaryo na ito, matapos ang buhay ng dalaga. Mukhang gusto niya na atang umatras ngunit bago pa siya makatalikod, ay nagsalita na yung boss ng kanyang ate at kinausap ito patungkol sa upcoming meeting sa board members na kailangan itong atenan. Hindi pa nakita ni Zia ang mukha ng boss ng kanyang ate dahil nakayuko siya. At natatakot siya na baka kapag nagtama ang paningin nila ay baka maihina naman siya. Ang imahe kasi ng isang billionaire sa kanyang isip ay matandang mahirap intindihin at nakakatakot tingnan. At sa kabilyonaryo ito, kaya kailangan talagang igalang. Hindi basta-bastang kailangang tignan dahil baka gawin ganitong pera. Ito na ba ang kapatid mong tinutukoy mo? Tanong ng boss ng kanyang ate. Nakayuko pa si Zia hanggang sa naramdaman niya ang pagsiko ng kanyang ate. Kahit nagulat roon ang dalaga, saka tumingala at nagtama ang paningin nila ng boss ng kanyang ate. Para siyang naistatwa dahil ang akala niyang matandang imahe ng isang billionaire ay ibang-iba sa kanyang nakita ngayon na 6-footer. Maganda ang pangangatawan, hindi mataba, maging ang balat at ang mukha nito ay mas makinis pa ata sa mukha niya. Napakagwapo ng pagmumuka. Makapal ang kilay at mahaba ang pilik mata at may kissable lips pa. Bakit ang layo ng nai-imagine ko? Tanong niya sa isipan niya at napapikit. Nagsasalita ba tong kapatid mo? Bakit parang hindi na gumagalaw? Boss, sinasabi ng lalaking kaharap nila. Mukhang wala pa nga itong anak dahil para siyang binata. Pero ang swerte lang ng naging asawa nito dahil gwapong billionaire ang nakapunti sa kanya. Zia, gusto mo pang mabuhusan ng malamig na tubig ha? Bulong ni Zanaya, kahit natauhan si Zia doon. At iniayos ang kanyang sarili at bumati ng magalang sa lalaking nasa harapan niya. Good afternoon. Good morning po. I'm Zia Amara. I'm a college graduate and a degree holder and a licensed professional teacher po. Alam ko na lahat ng yan dahil nasabi na sa akin ng ate mo. Tell me more about yourself and Miss Zanaya. Go back to your work.
Nagulat si Zanaya nang sumigaw si Zia at ayaw siyang paalisin sa tabi niya. Tumaas naman ang kilay doon ng Boss Ice. Si Miss Zanaya ba ang translator mo? Kaya ayaw mo siyang paalisin sa tabi mo? Opo, hindi po sir, pasensya na po. Napapahiyang sabi ni Zia at napakamot na lamang sa batok niya si Zanaya saka nagpaalam kay Boss Ice at sa kapatid niya. Ngayon ay naiwan na si Zia at ang boss sa loob ng opisina nito. Hindi tuloy alam ni Zia kung ano ang kanyang gagawin. Kung magsasalita ba, uupo ba, yuyuko lang ba siya, o magpapalamon na lamang sa lupa kaso walang lupa sa kinatatayuan niya. Hindi ka ba magsasalita? Nagulat naman doon si Zia, kaya agad na tumingin ng diretso sa lalaking nakaupo sa swivel chair at titig na titig pa sa dalaga. Nakakalusaw naman ang tingin ng Boss Ice at baka matunaw itong si Zia. Mahilig po ako sa mga bata. Bigla na lang lumabas sa bibig ni Zia yan, kaya't natawa doon si Boss Ice. Nagtataka naman si Zia kung bakit natawa doon yung lalaki. May nakakatawa ba sa sinabi niya? Pero iniisip niya na wala namang nakakatawa. Well, that's good to know. You're hired. Today is your first day as a private tutor of my daughter. Come with me. Nanlaki ang mga mata ni Zia doon dahil hindi pa naman niya nasasagot ang tanong ng lalaking ito. Pero bigla na lamang siyang natanggap at ganun-ganun lang yung kadali. Hindi ba nila i-double check ang information na meron si Zia? Hindi kaagad nakagalaw si Zia doon. Tumayo naman si Boss Ice para mauna siyang lumabas. Kaso nakita niyang hindi pa kumikilos si Zia. Kaya't nilapitan niya ito at nagsalita sa harapan ng dalaga. Ngayon ay magkakaharap na talaga silang dalawa. Agad namang tumingala si Zia dahil matangkad si Sir Ice. Mas matangkad pa ata kay Carl na best friend niya. Ayaw mo ba? Fine. Madali naman akong kausap eh. Umalis na sa harapan ni Zia si Sir Ice at lumabas na ng opisina. Nagtaka naman si Zanaya nang makita niya na lumabas na sa opisina nito ang kanyang boss. Sumunod na lumabas si Zia at nagbigay lang ng thumbs up na ang ibig sabihin ay nakapasa siya. May ngiti sa labi ang magkapatid. Kaya't nagsenyas na rin si Zanaya na sumunod na si Zia sa bagong boss nito. Napagod naman kakahabol si Zia sa kanyang boss dahil ang bilis nitong maglakad na akala mo ay hinahabol ng kabayo. Pawis na nga si Zia at nawala na ang kanyang makeup at hindi na nakapag-retouch pa dahil baka tuluyan na siyang iwanan ng kanyang boss at maghanap pa ng panibagong magiging tutor ng kanyang anak. Sumakay sa elevator ang kanyang boss at malapit na itong magsara. Buti na lamang ay naiharang niya kaagad ang kanyang paa kaya't nagbukas muli ang elevator. Pumunta siya sa likuran ng kanyang boss at pinagmasdan niya itong mabuti. Napakatangkad talaga at kahit likod ay napakaganda ng postura pa rin. At ang bango-bango pa. Nagtataka tuloy si Zia kung bakit sobrang bata pa ata para maging billionaire ito at may anak na kaagad. Ganun na ba talaga ngayon? Tanong ni Zia sa kanyang isipan. I can read mind. Tapos ka na bang magtanong dyan sa isipan mo? Nanlaki ang mga mata ni Zia dahil sa sinabi ng kanyang boss. Kaya't napatakip na lamang siya ng kanyang bibig kahit hindi naman yun bumuka. Kanina pa niya kinakausap ang sarili kaya't malamang sa malamang ay nabasa na iyon ng kanyang boss. Biglang bumukas ang elevator at nasa ground floor na sila kaya't sumunod na siya sa kanyang boss. Lahat ng empleyado ay umuyuko kay Sir Ice. Makapangyarihan talaga ang isang bilyonaryo na kagaya nito. Piling tuloy ni Zia ay personal assistant siya ni Sir Ice. May isang mamahaling kotse ang uminto sa kanilang harapan. Kulay black ito at napakakintab at mukhang bago. Alagang-alaga ito dahil syempre ay pagmamayari ng isang bilyonaryo. Kahit kailangan talagang malinis ang lahat ng gamit nito. Maging ang kotse niya ay dapat ay malinis. Makintab na rin ang sapatos nito kaya hindi na nakapagtataka yun. Bumaba na ang driver at ibinigay kay Ice ang susi ng kotse at sumakay naman doon ang lalaki. Maya-maya ay bumukas ang window ng kotse at nagsalita si Sir Ice. Wala ka bang balak na sumakay? Lalakarin mo lang ba ito? Tanong nito kay Zia. Kaya natauhan naman doon ang dalaga. Ano ba talagang nangyayari sa kanya? Lutang na lutang talaga siya ngayong araw. Nakakahiya tuloy sa isang boss niyang bilyonaryo. Sumakay na si Zia sa likuran kaya naman sinita na naman siya ni Sir Ice. Ano? Ako ang driver mo? At uupo ka dyan sa likod? Dito ka sa harapan umupo. Napasa po na lamang ang noo ni Zia.
dahil puro kahihiyan ang ipinapakita niya sa boss niya. Lumipat na siya ng upuan at umandar na nga ang kotse at napakabango sa loob ng kotse ng kanyang boss. Mas mabango pa nga ito sa perfume niya. Ang ganda sa ilong at hindi ganoon katapang. Kung gaano kalinis at kakintab ang labas ng kotse, malinis rin ang loob nito at ni walang dumi kang makikita doon. Nakarating naman na kaagad sila sa malapalasyo nitong bahay. Kaya mas lalong namangha doon si Zia dahil ngayon lamang siya nakapunta sa ganitong bahay. Bahay pa ng isang bilyonaryo na amo niya. Napakaswerte nga talaga niya dahil makakatapak na siya sa palasyo. Wala nga lang yung Prince Charming niya at hindi siya nakasuot ng gown at wala siyang crown. Bilyonaryo ang kanyang amo, kaya naman siguro ay napakaganda rin ang anak nito. Siyempre gwapo ang tatay, mas lalo na siguro ang asawa ng kanyang amo. Mala prinsesa siguro ang ganda ng asawa ng kanyang amo. Bumaba na sila sa kotse at naunang maglakad papasok si Sir Ice at nakasunod lamang si Zia at hindi pa natatapos ang pagkamangha sa bawat parte ng bahay na kanilang madadaanan. Napakalinis, alam mong mamahalin ng mga furniture, pati na rin ng ibang mga gamit dahil puro gold ito at hindi mo itong pwedeng hawakan lang basta-basta dahil kapag nabasag mo ito ay baka kulang pa ang buhay mo sa kabayaran ng nabasag mo. Nakakatakot talaga kaya kailangang maingat sa paggalaw. Tahimik ang buong pasilyo na nadadaanan nila. Napakalawak naman ito kaya maliligaw ka talaga. Napakaraming kwarto at magkakaparehas pa ang pintuan. Pumasok sila sa isang silid at library pala ito. Pero kakaiba ang library nila dahil may second floor at meron pa nga itong escalator. Wow! Nakakamangha. Hindi na ata talaga matatapos ang pagkamangha ni Zia sa mga ipinakita ng kanyang amo. Napakayaman talaga nito. Nilibot niya ang paningin sa buong silid at umupo naman si Sir Ice sa isang gold na upuan at may pinindot sa may parang cellphone na nasa table. Nagsilita siya at pinapapunta niya na rito ang anak niya para umpisa na ang trabaho ni Zia bilang tutor. Maldita daw talaga ang bata. May pinagmanahan pala kasi. Mukhang maldito rin kasi ang tatay. Maya-maya ay may narinig na lamang siyang sigaw ng sigaw at tawa ng isang batang babae na papalapit sa kanila. Kaya't malamang ito na nga ang bata na tuturuan niya. Mukhang hinahabol ata ng yaya niya. Bumukas ang pinto ng library at iniluwa roon ang batang babae na mahaba ang buhok at hindi naman ganon kataba at hindi rin ganon kapayat. Kumbaga sakto lang sa katawan ng isang 7 years old na batang prinsesa. Ang cute ng damit niya at mukha talaga siyang prinsesa. Idagdag mo pa ang makinis nitong balat at napakaabong mukha. Magkapareho sila ng mga mata at pilik mata ng kanyang ama. Hindi naman ganoon kakapal ang kilay nito. Kulot ang dulo ng kanyang mahabang buhok at itim na itim ito at napakakintab at napakabangong bata. Ganitong bata ang magandang alagaan. Ngunit mukhang makulit pa nga lang dahil base pa lamang sa nakita ko ay pagod na ang kanyang yaya kakahabol sa bata. I told you not to run. Leticia Amari. Napakagandang pangalan. Kung hindi nagkakamali si Zia, ang ibig sabihin ng Leticia ay joy or happiness at ang Amari naman ay grace or gracious, eternal din. Amara ang second name ni Zia at Amari naman ang kay Leticia. Sana'y magkasundo silang dalawa. Yayay, so bagal kasing tumakbo. Maldita nitong sabi sa harapan ng kanyang ama. Hindi pa siya natatakot sa tatay niya? She's not afraid of me or anything. She's a brave girl. Nabasa na naman niya ang nasa isip ni Zia. Iniisip niya kung paano itong isara nang hindi mapasok ni Sir Ice ang kanyang nasa isip. Hoy, she's pretty ha? Nanlaki naman ang mga mata ni Zia dahil sa sinabi ni Leticia. Ang akala niya ay sasabihan siyang pangit dahil mas maganda naman talaga ang bata kaysa sa kanya. I like her, Daddy. Who is she? Tanong ulit ni Leticia. Her name is Zia. Zia Amari, your private tutor. Oh, akala ko may new mommy. Biglang nasamid sa laway si Zia dahil sa sinabi ni Leticia. Akala niya ay maldita ang bata. Pero bakit napakaamo naman ang kanyang pagkakakilala sa bata? Nagustuhan kaagad siya nito. Hindi na lang siya pinansin ni Sir Ice at kinausap na si Zia patungkol sa kung ano ang mga dapat gawin.
at mga hindi dapat gawin sa bata, lalo na sa mga ituturo nito. Nagbilin din si Sir Ice na iwasang magtanong ni Zia patungkol sa mami ng bata, at ibinili na rin ni Sir Ice Zia sa mayordoma ng palasyo na siya na ang bahala sa dalaga sa pagkain nito dahil may gagawin pa raw ito sa kumpanya. Kahit aalis na siya, nagpaalam na rin naman na si Sir Ice sa kanyang anak at tuluyan nang umalis. Naiwan silang tatlo sa library, si Leticia, si Zia, at ang yaya nito na nakaupo lamang sa hindi kalayuang pwesto nila ni Zia at pati na rin ang bata. Mabilis naman ang paturuan ng bata dahil nakuha niya kaagad ang itinuro sa kanya ni Zia. Maagang natapos ang isang libro, kaya gaya ng bili ni Sir Ice, kapag natapos na ang isang libro, ay hayaan na lamang nilang maglaro sa bata basta't mamonitor nila ito para hindi masaktan. Naglaro ang bata sa garden nila at pinipilit niya na makipaglaro si Zia sa kanya, kaya walang ibang nagawa ang dalaga kung hindi ang samahan ng bata roon. Niyaya-pa niya na mag-swimming silang dalawa, pero walang damit si Zia, kaya hindi sana siya papayag, kaso bigla na lamang siyang itinulak ng bata hanggang sa wala na siyang nagawa kung hindi ang samahan ng bata na mag-swimming. Kung alam niya lang na ganito pala, ay sana ay nagdala na siya ng extra na damit. Ngayong alam na niya ay baka bukas ay magdala na rin siya ng mga ekstrang damit. Habang nasa kalagitnaan sila ng paglalaro sa tubig, ay dumating naman ang daddy ni Leticia at kaagad na hinanap ang kanyang anak. Hindi alam ni Zia kung ano ang kanyang gagawin kapag nakita siya ng kanyang amo na nakikipaglaro sa bata, lalo na sa swimming pool, dahil wala naman ito sa kontrata niya. Aalis na sana siya sa tubig nang biglang dumating doon ang ama ni Leticia at siya kaagad ang unang nakita ni Sir Ice. Sa suot ni Zia na sanding black, ay mapapansin mo na napakaputi ng kanyang balat at napakakinis nito. Kaya hindi sa malamang dahilan ay napalunok doon si Sir Ice. Nagtama pa ang kanilang paningin, pero kaagad rin niyong natigil nang dumating na ang yaya ni Leticia. At sinabi niya na ang bata mismo ang nagsama kay Zia na maglaro at mag-swimming. Hindi naman galit doon ang kanyang amo, dahil sa totoo lang, ay natuwa pa nga ito dahil ngayon niya lamang nakita ang kanyang anak na nakikipaglaro sa bago nilang kakilala. Sumenyas naman ang mayordoma kay Zia na takpan ang kanyang katawan dahil hindi magawang makatingin ni Sir Ice. Lalo na sa bata na nakakabit kay Zia. Biglang nakaramdam ng kahihiyan si Zia dahil nakalimutan niya na nakasando lang pala siya. Kaya agad siyang nagtungo sa towel na ibinigay ng mayordoma at kinuha ang coat na nakasabit sa upuan malapit kay Sir Ice at saka siya tumakbo papunta sa CR para magbihis. Pinairam naman ng yaya na Leticia sa Zia ng bagong pantalon at ang bagong underwear na nabili niya sa isang online shopping. Hindi pa naman kasi ganoon katanda ang yaya ni Leticia. 3 taon lang siguro ang agwat nila ni Zia at may 3 years old na itong anak na nasa probinsya. Nang masiguro na ni Zia na maayos na ang itsura niya, ay lumabas na nga siya at nagtungo sa garden kung saan ang mag-ama at ang yaya nitong si Ate Lily ay nagmimerienda. Pinaupo muna ni Sir Ice si Zia upang magmerienda at tuwang-tuwa naman ang bata dahil kasama niya pa rin hanggang ngayon ang kanyang tutor. Maraming naikwento si Leticia sa kanyang daddy at gustong-gusto niya si Zia dahil marami raw itong natutunan sa dalaga. Hanggang sa bigla na lamang nakaramdam ng antok ang bata kahit pinuwat na siya ng kanyang ama upang dalhin sa kwarto nito at makahiga ng maayos. Naiwan naman sa silid si Ate Lily at binalikan naman ni Sir Ice si Zia sa garden dahil sabi niya ay hahatid niya ang dalaga sa bahay nila. Pero sabi ni Zia ay wag na dahil wala naman ito sa napag-usapan nila at pati na rin sa kontrata. Wala nang ang nagawa doon ng gwapong amo niya at inihatid na lamang si Zia sa may sakayan ng jeep at saka umuwi na si Sir Ice. Nakauwi naman kaagad si Zia at nadatnan niya ang kanyang kaibigan sa labas ng bahay nito na nakatingin sa cellphone nito. Tinawag niya ang kanyang kaibigan at inasar-nasada daw ay malaubat ang cellphone niya saka nagtungo sa loob ng kanilang bahay. Nilapag muna ni Zia ang kanyang gamit at naroon na ang kanyang ate Zanaya. Kinuwento ni Zia ang pangyayari at tinakbayan naman siya ni Carl. Nakakapasok pa lamang sa bahay nila. Tatambay ako rito palagi. May pagkain eh. Natawa naman ang pamilya ni Zia sa sinabi ni Carl. Tumira ka na rin dito kung gusto mo.
Sambit naman ng mama ni Zia. Payag po ako dyan, tita. Kaso saan po ako higa? Sa kwarto ni Zia. Kahit biro lang yon, ay nanlaki ang mga mata ni Zia at ang kanyang papa sa sinabi ng mama ni Zia. Sa CR kaya? Ano ka, chicks? Sambit naman ni Zia at natawa naman silang lahat doon. Natapos silang magmeryenda nang magpaalam na si Carl na lalabas lang sila ni Zia at pupunta sa may plaza. Pumayag naman doon ang magulang ng dalaga dahil malaki ang tiwala nila sa binata. Nagtungo na ang dalawa sa plaza at kumain sila doon ng tuhog-tuhog at sinilayan ang paglubog ng araw. At nagkayaya na rin silang umuwi na dahil maaga pa sila sa mga trabaho nila bukas. Nag-dinner lang si Zia at naghugas ng plato, saka na siya nagpahinga dahil makikita na naman niya ang kanyang estudyante at ang gwapo nitong amo. Tumagal si Zia sa pag-tutor sa bata ng halos ilang buwan rin at mas naging close silang dalawa at kung minsan nga ay sumasama na ang dalaga sa lakad ng mag-ama kasama si Ate Lily. Payag rin naman doon si Sir Ice dahil mukhang pati siya ay nag-e-enjoy kasama ang dalaga sa hindi niya malamang kadahilanan. Dahil sa tuwing nagbibiro si Zia ay palagi siyang natatawa rito. Bentang-benta kasi kay Leticia ang mga jokes ng dalaga. Maging si Ate Lily nga ay natatawa rin. Biruin mo, ang isang billionaire ay napapatawa lang ng isang private tutor. Masaya rin naman doon ang mayordoma. Dahil ilang taon na niyang hindi nakikita ang pagiging masiyahin ng mag-ama, lalo na itong si Sir Ice. Simula nang iwanan sila ng kasintahan nito at sumama sa ibang lalaki, ay nawala na ang kislap sa mga mata ni Sir Ice. 4 years old noon si Leticia nang iwanan at ipagpalit sila. Nang tumungtong sa 5 years old ang bata, ay saka na umusbong ang kayamanan ni Sir Ice. At ito na nga, siya ay naging isang bilyonaryo. Nang malaman daw ito ng dati nitong kasintahan, ay gusto nang makipagbalikan. Ngunit hindi na pumayag roon si Sir Ice dahil batid niya na wala na itong kahit anong nararamdaman ng pagmamahal sa babae. Kung hindi galit at poot dahil sa sugat na iniwan niya sa kanilang mag-ama. Nang naghihirap si Ice ay iniwan siya. Tapos ngayon ay mayaman na siya, babalikan siya ng babae, kaya hindi na siya pumayag pa na maubos uli gaya ng dati. Maayos naman na silang mag-ama nang wala siya. Masaya sila kahit sila lamang dalawa. Ngunit mas naging masaya nga lang ang mag-ama nang dumating si Zia sa kanilang buhay. Parang nagkaroon ng kulay ang mundo ng mag-ama, dahil na rin sa dalaga. Nang magpaalam na si Ate Lily na uuwi sa kanila para alagaan naman niya ang kanyang sariling anak, pinayagan naman siya ni Sir Ice dahil matagal na siyang nagbibigay ng serbisyo sa kanila. Kaya ito na ang oras para sa sariling anak naman ito magbigay ng pagmamahalang ina na binigay nito kay Leticia. Ngayong wala na ang dating yaya ni Leticia, ay gusto ng bata na si Zia na ang maging bago niyang kasama sa araw-araw. Nang malaman nito ni Sir Ice, ay hindi na siya makapaghintay pa na malaman ang desisyon ng dalaga. Nag-apply na rin kasi si Zia sa isang paaralan at naghihintay na lamang ng email o tawag kung nakapasa ba siya doon. Please pumayag ka na po. Ikaw na lamang po ang kasama ko everyday. Pagmamakaawa ng bata kay Zia. Nasa kwarto silang dalawa dahil inaantok na si Leticia. Hinawakan ng bata ang kamay ng dalaga at nagpa-out. Pinindot naman ni Zia ang pisngi ng bata dahil sobrang cute nito. Pag-iisipan ni tita ha, darling ko. Malambing na sabi ni Zia sa bata at kinis niya ito sa noo hanggang sa nakatulog na nga ito. Hindi rin namalaya ni Zia na nakatulog na nga pala siya. Nagising na lamang siya nang maramdaman na may nakatingin sa kanya. Kaya agad siyang bumangon at nagulat nang nakita niya sa silid ang kanyang amo na kanina pa yata nakatitig sa kanya. Humingi siya ng paumanin sa kanyang amo dahil nakatulog siya ngunit hindi naman galit doon si Sir Ice dahil ang totoo nga ay gusto niya ang bagay na nakikita niya. Na close si Leticia sa dalaga para mas mapalapit rin silang dalawa. Umupo si Zia sa kama ng bata at kinamutan ito. Nagkatinginan pa silang dalawa ng kanyang amo dahil nakatingin pa ito sa kanya. Kaya naiilang siya rito. Lumunok na lamang si Zia doon at kinuha ang kanyang bag para sana magpaalam na uuwi na. Gumagabi na rin kasi baka hinahanap na siya ang kanyang pamilya. Nagpaalam na siya sa boss niya na uuwi na siya sa kanila ngunit bago pa man siya makalapit sa pintuan, ay nahawakan na siya ni Sir Ice sa braso. Tila nakaramdam ang dalaga ng kuryente nang maglapat ang malalambot na kamay ni Sir Ice sa balat niya.
Tinignan niya muna yung kamay ni Sir Ice na nasa braso niya. Saka siya tumingala sa gwapong kaharap niya ngayon. Nagtama na naman ang kanilang mga mata at walang ni isa ang kumukurap. "Stay here." Napakurap si Zia sa sinabi ng kanyang boss. Nang matauhan naman si Sir Ice sa kanyang sinabi, ay dinagdagan niya na lamang na, "Umuulan sa labas. Madulas ang daan, baka mapahama ka pa." Tumingin naman si Zia sa labas at nakita niya nga na umuulan. Binitawan naman na siya sa braso ni Sir Ice at tumayo sa kanyang lalaki, saka lumapit sa anak niyang natutulog. Kinis niya sa noo ang bata, saka nagtungo sa pintuan upang pagpuksan ng dalaga na siya na ang maunang lumabas. Sumunod naman si Zia doon, saka lumabas na rin si Sir Ice. Hindi alam ni Zia kung saan sila pupunta, kaya't nagtungo na lamang sila pababa sa sala. Ngunit bago pa siya makababa, ay hinila na siya ng Sir Ice papunta sa isang kwarto. Hindi niya alam kung kaninong kwarto ang pinasukan nilang dalawa, basta't para siyang guest room. "Dito ka na muna matulog. Message your ate na dito ka muna magpapalipas ng gabi para hindi siya mag-alala." Sambit ni Sir Ice habang nagtatype sa kanyang cellphone. Marahil nga ay nag-message na ito sa ate Zia niya. Tumunog naman kaagad ang cellphone nito at pinakita kay Zia na nag-reply na ang kanyang ate at sinabing, "Okay daw po." Sabi rin ni na Mama, "Thank you po sir." Mukhang wala na talaga siyang ibang magagawa kung hindi ang magpalipas ng gabi sa bahay ng kanyang boss. Mukhang makakasama niya ng matagal ang kanyang boss, lalo bukas dahil linggo at wala silang pasok. Family time nila ito. Hindi alam ni Zia kung ano ang ginagawa ng kanyang amo sa loob ng kwarto dahil naiilang siya na may kasamang lalaki sa isang kwarto. Maging si Carl nga na matagal na niyang kaibigan ay hindi pa sila nagsama sa isang kwarto nun dahil hindi niya kaya. Boss niya ang kasama niya ngayon, kaya't mas lalong nakakailang. "Pumayag ka na ba sa gusto ng bata na mag-stay dito at pakasama niya everyday?" Biglang tanong ni Sir Ice. Umupo ito sa dulo ng kama at si Zia naman ay nakatayo sa gilid ng kama, nakatingin sa kanyang boss. "Hindi ko pa po masasabi yan sir. Nag-apply rin po kasi ako at naghihintay po ako ng tawag nila." Sagot ni Zia. Napatango naman doon si Sir Ice, saka humarap at tumitig kay Zia habang ito ay nakatayo. Nagulat naman doon ang dalaga at tumiwas ng tingin. Biglang tumayo si Sir Ice at lumapit sa dalaga. Hindi kaagad nakagalaw si Zia doon, kaya agad siyang hinawakan ni Sir Ice sa bewang nang muntikan na itong matumba dahil sa paglapit ng kanyang amo. Nagtama ang paningin nilang dalawa at ang mga labi nila ay sobrang lapit na sa isa't isa. Kaya maling galaw lang ng isa sa kanila ay mahalikan nila ang isa't isa. Nanlalaki pa rin ang mga mata ni Zia habang nakatingin kay Sir Ice. Sa bawat titig ni Sir Ice ay pakiramdam mo ay natutunaw ka. "Napakaganda ng kanyang mga mata," sabi ni Zia sa kanyang isip. Nagulat na lamang siya nang mag-smirk si Sir Ice dahil nabasa na naman niya ang isip ng dalaga. Hindi naman napigilan ni Zia na kagatin ang kanyang pang-ibabang labi dahil kung ano-ano na naman ang kanyang naiisip. Lagi niyang nakakalimutan na nakakabasa pala ng isipan itong boss niya. Ngunit sa pagkagat niya ng pang-ibabang labi niya, ay sinundan niyon ng mga mata ng kanyang boss. Kaya agad niya itong itinigil at yumuko, ngunit hinawakan naman na Sir Ice ang kanyang baba para ipaharap muli sa kanya. Ngayon ay sobrang lapit na talaga nilang dalawa sa isa't isa. Nakahawak na rin ang kamay ni Sir Ice sa bewang niya para ipang suporta. "Pwede ko ba itong gawin?" Biglang tanong ni Sir Ice kay Zia. Nanatiling nakatitig lamang si Zia sa lalaki dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Sir Ice sa sinabi nito. Sasagot na sana siya, ngunit nagulat na lamang siya nang bigla siyang halikan ni Sir Ice sa gilid ng kanyang labi. Bigla namang napakapit ang kamay ni Zia sa braso ni Sir Ice dahil sa ginagawang paghalik sa kanya. Napangiti roon si Sir Ice, kaya't mismong labi na talaga ni Zia ang hinalikan niya. Ang kaninang ng lalaking mga mata ng dalaga, ngayon ay nakapikit na dahil dinadama ang labi ng kanyang amo sa labi niya. Hindi niya alam kung bakit siya sumusunod sa bawat halik na ibinibigay sa kanya ng kanyang boss at bakit may kakaiba siyang nararamdaman sa oras na iyon. Nang biglang kumidlat, saka lang siya natauhan sa kanilang ginagawa, kaya't natulak niya sa Sir Ice at nagtakip ng bibig. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa ang bagay na iyon. Wala naman silang napag-usapan na kasama pala yun sa kontrata. At hindi naman talaga dapat gawin yun lalo na't wala naman silang relasyon na dalawa. Tanging mag-amo lamang silang dalawa.
Private suitor siya ng anak nitong bilyonaryo at hanggang doon lamang iyon. Humingi ng tawad si Sir Ice kay Zia saka lumabas ng silid. Naiiwan namang mag-isa si Zia sa loob at maraming tanong sa kanyang isip. Anong nangyayari? At bakit ganoon? Bakit siya tumugon ng halik nito? Hindi makatulog si Zia at iniisip pa rin hanggang ngayon ang halikan kanina na nangyari sa kanila ng kanyang boss. Hindi niya tuloy alam kung uuwi ba siya ngayon, lalo na't sobrang lakas ng ulan at mukhang may bagyo pa yata. Kaya malabo talaga na makauwi siya sa kanila. Wala talaga siyang ibang choice kung hindi ang magpalipas talaga ng gabi rito. Siguro bukas ay okay na ang panahon. Aagahan na lamang niya na umuwi bukas para hindi sila makita ni Sir Ice. Kinabukasan ay nagising siya ng maaga at mabuti na lang talaga na okay na ang panahon at hindi na umuulan. Nang makapag-ayos na siya ay bumaba na siya at nakita niya si Mayordoma nakakagising lamang. Nagpaalam na rin siya doon na uuwi na siya dahil hinahanap na raw siya sa kanila. Hinatid siya sa labas ng gate at tuluyan na ngang umuwi si Zia sa kanila. Tulog pa ang mga tao nang makauwi siya, kaya't nagtungo siya sa kwarto niya upang ipagpatuloy ang kanyang pagtulog. Nagising naman siya nang tumama ang sinag ng araw sa mukha niya na nanggagaling sa bintana ng kwarto niya. Bumangon na siya at kinuha ang towel na nakasabit sa likod ng pintuan niya, saka lumabas ng silid para magtungo sa CR. Ngunit nagulat siya dahil may boses bata sa sala nila. Nang silipin niya yon kung sino yon, ay nakita niya si Leticia na kausap ang kanyang magulang. Nagtama naman ang paningin nila ni Sir Ice, kaya't nanlaki ang mga mata ni Zia at tumakbo papunta sa CR. Natawa naman ang mahina doon sa Sir Ice. Nagmadali na siyang maligo at kung minamalas ka naman, hindi siya nakadala ng damit na pambihis niya at nasa kwarto niya pa ito. Kaya wala siyang choice kung hindi ang sumigaw at tawagin ang kanyang ate na kaagad din namang lumapit sa kanya. Binigay rin kaagad sa kanya ang damit niya na inihanda niya sa kama niya, kaya't nakapagbihis na siya kaagad. Lumabas siya ng CR at naroon pa rin sa sala ang mga bisita. Nang nakita siya ng bata, ay kaagad itong lumapit kay Zia. Hinila pa nga ang dalaga para tabihan siya sa upuan, kaya't napapagitnaan ni Sir Ice at Zia ang bata. Nagtama naman ang paningin nila ni Sir Ice at umiwas din ng tingin. Napansin naman niyon ni Zanaya, kaya't nagpalipat-lipat siya ng tingin sa kanyang boss at sa kanyang kapatid. Maya-maya kasi ay makikikismis siya kung ano nga ba talaga ang meron sa dalawang nasa harapan niya. Napuno ng tawanan at kulitan sa loob ng bahay nila Zia. Narinig naman ni Carl, kaya't pumunta siya sa bahay ng kaibigan niya at nang makita niya na may bisita sila, ay lumapit ito sa kaibigan at tinakbayan sa kinuha ang pagkain na may kagat na ni Zia. Hindi naman nakaiwas sa paningin ni Sir Ice yun, kaya tumaas ang kilay niya habang pinagmamasdan ng masama si Carl. Napansin naman niyon ng binata, kaya't nakipagtitigan siya sa boss ni Zia. At napansin din naman niyon ni Zia, kaya't siniko niya si Carl at may binulong kaya napaayos na upo si Carl. Who are you? Kaano-ano ka ni Tita Zia? Tita, is he your boyfriend? Napaubo naman si Carl sa tanong ni Leticia. Natawa naman ang buong pamilya ni Zia at naghihintay naman ng sagot si Sir Ice. Mukhang curious sa magiging sagot ni Zia. No baby, he's my best friend. Sagot naman ni Zia. Napangiti na lamang si Carl ng pilit dahil alam niya talaga na hanggang kaibigan lamang siya. Hindi na siya naghahangad pa ng iba pa. Nakahinga naman ng maluwag si Sir Ice nang malaman na wala palang boyfriend si Zia. Ang totoong pakay ng mag-ama rito sa bahay nila Zia ay para isama siya sa probinsya dahil gusto siyang isama ni Leticia. Sa Martes sila makakauwi kaya't ipinaalam niya na lamang ito sa magulang ni Zia. Pumayag naman kaagad ang magulang ng dalaga, lalo na't hindi naman silang tatlo lamang ang pupunta roon, kung hindi marami rin pala sila. Kasama roon si Ate Lily dahil nagsadya si Leticia na kung pwede rin nilang isama ang dati niyang yaya at isama rin daw ang anak nito. Kaya't magkakaroon ng kalaro si Leticia doon. Sinamahan na ni Zanaya ang kanyang kapatid na mag-impake at para rin tanungin kung ano ang meron sa kanila ni Sir Ice. Inuboroan si Zia, kaya't nagkaroon ng malaking chance si Zanaya na tama ang kanyang kutob na may nangyari sa dalawa. Hindi niya lamang batid kung ano iyon. Nang ikwento yun ni Zia, ay agad siyang pinagpapapalo ng kanyang ate at tumili rin ito. Kaya tinakpan ni Zia ang bibig ng kanyang ate. Gusto rin sana siyang isama ni Sir Ice, kaso hindi pumayag si Zanaya
kasi walang maiiwan sa office at pati na rin sa bahay nila kung pati siya ay aalis at sasama sa kanila. Nang matapos na ang dalawa, pumunta na sila sa sala kung saan ay naghihintay na ang mag-ama. Nagsuot lamang si Sia ng simpleng pants at tinakinan niya ang kanyang t-shirt. Hinayaan niya na lamang na nakalugay ang kanyang buhok. Kinuha naman ni Sir Ice ang gamit ni Sia kahit ayaw ng dalaga pero wala siyang nagawa. Nakita niya ang palihim na kilig ng kanyang ate kaya't umirap na lamang doon si Sia. Malungkot naman si Carl nang makita ng aalis na si Sia kasama ang boss nito. Inasar pa nga siya ng mga magulang ni Sia at inaya na lamang siya ng papa ni Sia na pumunta sa bahay ng binata. Nauna na raw doon ang ibang kasama sa palasyo kaya't diretso na sila papunta sa probinsya. Tahimik lang ang biyahe at nasa likod si Leticia at maimbing na natutulog. Tahimik naman si Sia na nakatingin sa labas at minsan ay panay ang lingon ni Sir Ice sa kanya. Napansin naman na yun ang dalaga at hindi niya na lamang pinagtuunan ng pansin. About what happened last night, I'm sorry kung nabigla kita pero hindi ko pinagsisisihan yon. Sambit ni Sir Ice, kahit nagulat si Sia doon. Hindi pinagsisisihan? Anong ibig niyang sabihin doon? Gusto niya talaga akong halikan? Tanong ni Sia sa kanyang isip. Hindi pa ba obvious yun? Oo, dati ko pang gustong gawin yon. Nang natapat sila sa stoplight, ay nagkatitikan ng dalawa. Unang umiwas ng tingin si Sia at nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong. Bakit sa akin? Nagulat naman siya nang hawakan ni Sir Ice ang kanyang kamay na nasa hita niya. Gusto kita. Diretsong sabi ni Sir Ice. Walang paligoy-ligoy at biglang nag-confess sa dalaga. Naestatwa naman ang pagkakaupo si Sia at hindi alam kung ano ang dapat sabihin. Magte-thank you ba siya o hindi na lamang magsasalita? Hanggang sa nakarating na nga sila sa probinsya. Tuwang-tuwa naman si Sia nang makita ang anak ni Ate Lily. Kinuha na ni Sir Ice ang gamit ni Sia at siya na ang naghila ng maleta ng dalaga. Hindi niya pa rin alam kung bakit biglang nag-confess sa kanya ang boss niya. Bakit sa kanya? At hindi naman siya mayaman. Kumain muna sila at gabi na nang nakarating sila kaya't nagpahinga muna sila. Nasa beach sila at nasa rest house sila nag-stay na pagmamay-ari ni Sir Ice. Bukas ay pupunta sila sa isla at magugustuhan niya ni Leticia dahil mahilig ito sa tubig. Sumapit na naman kaagad ang umaga at nag-ayos na ng lahat upang magtungo sa isla. Muntikan nang mahulog si Sia nang hindi niya napansin na may isang hakbang papala sa hagdan. Mabuti na lamang at nasulok agad siya ni Sir Ice. Nailang si Sia doon kaya naman umayos kaagad siya ng tayo at nagpasalamat lang sa boss niya at naglakad na parang walang nangyari. Nagtataka lang si Sir Ice dahil umiwas sa kanya si Sia. Siguro nabigla noong nag-confess siya kahapon sa dalaga. Tuwang-tuwa naman ang mga bata nang makita ang sand beach. Naglaro sila doon at laging hila-hila ni Leticia sa Sia kung saan man ito magtungo. Masaya naman na yung pagmasdan ni Sir Ice at biglang lumapit ang kaibigan ni Sir Ice na walang iba kung hindi si Chris at inasar-asar lang siya. Dapat daw hindi niya binigla ang dalaga. Hindi kaagad siya nag-confess. Yan tuloy, hindi siya pinapansin na tumiiwas sa kanya. Hinayaan na lamang muna ng Sir Ice na magkasama ang anak niya at pati na rin si Sia. At kapag may pagkakataon na makapagsama silang dalawa, ay sasabihin niya ang kailangan niyang sabihin. Inabot na sila ng gabi at napagod na ang mga bata kahit natulog na ang mga ito. Naabutan na naman ni Ice na magkayakap ang anak niya at pati na rin si Sia. Kinumutan niya ang dalawa at lalabas na sana siya nang magsalita si Sia. Sir, natulog na ho kayo. Lalabas na po ako, sabi ni Sia at lumapit sa pintuan. Pero hindi huminto nang magtanong si Ice. Iniiwasin mo ba ako? Kung oo, bakit? Hindi kaagad nakasagot si Sia doon at lumapit muli sa kanya si Ice kahit wala siyang ibang maatrasan dahil na-corner na siya ni Sir Ice. Hinawakan ni Ice si Sia sa bewang at tinignan ng mabuti. Dahil ba sa pagkukonfess ko at paggaling ko sa'yo, kaya mo ko iniiwasan? Tumango naman si Sia doon. Humingi naman ng sorry si Ice dahil lagi niyang binibigla ang dalaga. Nagtungo silang dalawa sa terrace upang doon mag-usap patungkol sa kanila. Batid ni Sia na may nararamdaman na rin siya para kay Ice. Ngunit natatakot lang siya na aminin sa kanyang boss. Dahil una, amo niya yon at pangalawa,
hindi siya mayaman kagaya ni Ice. Pangatlo, may anak na ito. At baka hindi siya magustuhan ni Leticia para sa kanyang daddy. Ayaw niyang magalit ang bata sa kanya. Nang pinagtapat ni Ice ang lahat ng nararamdaman niya sa dalaga, ay siya naman ang nagtanong kay Zia. May nararamdaman ka rin ba para sa akin? Tanong nito sa dalaga. Ngunit kaya ng kinakatakutan ni Zia ay nahihirapan siyang magsalita. Kaya ang ginawa niya na lamang ay hinalikan niya ng mabilis si Ice sa labi. Nagulat doon ang lalaki. Ngunit agad ding nagustuhan ang ginawa ni Zia. Kaya hinila niyang muli ang ulo ng dalaga at ginantihan ng halik. Sumunod naman si Zia sa bawat paggalaw ng labi ni Ice. At nalaman nilang dalawa na pareho pala sila ng nararamdaman para sa isa't isa. Iniiwasan nila ang paggawa ng ingay at isinara na nila ang glass door ng terrace at nagtungo sa CR upang doon ipagpatuloy ang paghahalikan nila. At hindi nila namalayan na nabuksan pala nila ang shower kahit pareho silang nabasa. Ngayong basang-basa na silang pareho ay mas nanabik ang kagustuhan nila na maramdaman ang isa't isa. Kaya sa unang pagkakataon ay may nangyari sa kanilang dalawa sa CR. At hindi lang isang beses, dahil sa sumunod na araw ay may nangyari muli sa kanila sa kwarto ni Ice, doon sa may rest house niya. Hanggang sa nakauwi na nga sila muli sa Manila. At back to normal na naman ulit. Natanggap na ni Zia ang email galing sa school na pinag-applyan niya noon at nagpapasalamat siya dahil nakapasa siya. Sa susunod na buwan ay mag-uumpisa na siya. Ngayon natanggap na siya ay baka bihira na lamang siyang makapunta sa palasyo nila Ice. Panigurado na malungkot doon ang bata. Nang masolo na naman ang dalawang isa't isa, ay nagpaalam na si Zia kay Ice na baka sa susunod na buwan ay hindi na siya makakapagturo pa sa bata dahil papasok na siya sa totoong eskwelahan at si Zia naman ay magtuturo na sa mga estudyante sa paaralan. Hindi na sila laging magkikita, kaya naman lumungkot si Ice doon. Niyakap niya na lamang ng maigpit si Zia at tinalikan ito sa labi. Palagi ka naming bibisitahin ng anak natin. Natawa naman doon si Zia dahil sa sinabi ni Ice na anak natin. Baka hindi magustuhan ni Leticia na ako ang magiging bagong mami niya. Kaya huwag muna natin biglayin ng bata. Napabuntong hininga na lamang si Ice doon at pinalalim na muli ang halik nilang dalawa. Mabilis ding lumipas ang araw at bukas ay papasok na si Zia sa paaralan upang magturo at si Leticia naman ay papasok na bilang grade 1 sa private school. Hinatid ni Ice ang dalawang babae sa buhay niya at masaya siya dahil pakaramdam niya ay buo na muli ang pamilya niya. Siya, ang anak niya at pati rin si Zia. Hihintayin lamang nila ang oras at araw para sabihin na nila sa bata ang relasyon nila. Kinabukasan ay nag-stay si Zia sa bahay nila Ice at alam na ng pamilya ni Zia ang relasyon ng dalawa. Botong-boto sila sa binata. Hindi dahil sa bilyonaryo ito kundi dahil mahal ito ng anak nila. Masaya si Zia kahit susuportahan nila ang dalaga. Habang kumakain sila ng dinner, ay bibisita silang hindi inaasahan. Ang dating kasintahan ni Ice at ang mami ni Leticia na walang iba kundi si Margaret. Agad niyang napansin si Zia kaya tinarayan niya kaagad ang dalaga. Ngunit tumayo naman kaagad si Ice upang protektahan si Zia. Ganoon din si Leticia. Dahil nang lumapit si Margaret sa anak niya, ay tinabig ang kamay niya at tumakbo papunta kay Zia at yumakap ito. Peking tumawa roon si Margaret at sinabi na babalik siya at kukunin ang dating sa kanya. Hindi naman papayag si Ice na bumalik pa ang babaeng iyon dahil hindi niya na mahal ang dati niyang kasintahan. Mas lalo na dahil hindi naman sila kasal. Kaya si Leticia lang talaga ang alas ni Margaret. Ayaw ko kay Mami, Daddy. Gusto ko kay Tita Zia. Ayaw ko doon kay Mami. Please, Daddy. Pakasalan mo po si Tita Zia para siya na lamang po ang bago kong Mami. Nagulat naman ang dalawa sa biglang sabi ng bata. Akala nila hindi magugustuhan ng bata at si Zia na siya ang tatayong mami niya. Pero siya pa itong mismong nagsabi na pakasalan ng dad niya ang kanyang Tita Zia. Napakabait na bata at alam na alam nito kung papaano pasahin ang kanyang daddy. Inamin na tuloy ng dalawa sa bata na may relasyon silang dalawa. Imbes na magalit ang bata ay natuwa pa nga ito dahil masaya daw iyon at magiging buong pamilya na sila. Basta Dad, pakasalan mo po si Tita bago mo po siya bigyan ng baby ha. Huwag ka pong bad. Pinagalitan pa nga ang daddy niya. Sabay nilang pinatulog ang bata sa kwarto nito at magkayakap silang tatlo.
hanggang sa makatulog ang bata. Nagtungo naman ang dalawa sa kwarto ni Ice at may nangyari na naman sa kanilang dalawa. Nangako si Ice na bago magkaroon ng bunga ay pakakasalan niya na si Zia. Ngunit sa ngayon ay hindi na pwede dahil kakaumpisa pa lang ng dalaga sa kanyang trabaho. Kaya't maghihintay si Ice kung kailan pwede na at handa na si Zia. Matagal hinangad ni Zia na matupad ang kanyang pangarap kaya't ibibigay ni Ice sa kanya. Para hindi makawala pa si Zia ay nagpropose na si Ice sa kanya. Tanging pamilya lang nilang nakakaalam dahil ayon ang gusto ni Zia. Gusto sana ni Ice na bongga at malaman ng lahat. Ngunit simple lang ang gusto ni Zia kaya hinayaan niya na lamang ito. Nagdaan ng ilang taon at hindi pa rin tumitigil si Margaret na kunin ang dating sa kanya. Ngunit hindi siya nagtatagumpay dahil masyadong matatag ang relasyon ni Zia at ng bata. Pati ang relasyon ni Zia at ni Ice. Hanggang sa kinasal na nga silang dalawa. At ilang buwan nang lumipas, nagkaroon sila ng anak. Tuwang-tuwa naman roon si Leticia dahil may baby sister na siya na aalagaan niya. Masaya namang pareho ang pamilya at boto naman ang magulang ni Ice kay Zia at pati na rin ang pamilya nito. Hindi nila tinitignan kung ano ang background ng pamilya ni Zia. Basta't alam nilang masaya ang anak at apo nila ay nakasuporta lang sila. Napagtanto ni Zia na hindi lahat ng mayaman ay matapobre dahil mabait ang pamilya ng lalaking pinakasalan niya. Ang nangyari naman kay Margaret ay hindi pa rin sumusuko ngunit hindi naman na siya hinahayaan ng tadhana na makalapit sa anak niya at hindi na muling hahayaan ni Ice na masira ang pamilya niya. Masaya na siya kaya dapat maging masaya na rin si Margaret para na lamang rin sa kanilang anak. Ngayon ay pinagsisisihan niya na ang lahat ng kanyang mga maling ginawa kaya't kailangan niyang magdusa. Hindi biro ang panloloko na ginawa niya noon, kaya't ngayon ay kinarma na siya. Ayaw na sa kanya ng sarili niyang anak. Masakit man yun para sa isang ina, ngunit hindi naman natin masisisi ang bata kung galit siya sa sarili niyang ina. Dahil iniwan at ipinagpalit sila sa ibang lalaki. Kinasal na nga rin ang ate Zanaya niya at ang boyfriend nito. Teacher pa rin si Zia sa unang school na tumanggap sa kanya habang ginagampanan ng pagiging ina sa dalawa niyang anak na sila Leticia at Catherine at ang pagiging mabuti niyang asawa kay Ice na isang billionaire. Namuhay silang masayang pamilya na hinahangad ng marami. Nagmamahalan silang lahat at iyan ang nagpapatibay sa pundasyon ng isang pamilya. Kaya kahit maraming anay ang sumira, hindi ito basta-bastang matitinan. Mas lalong naging sweet sa isa't isa ang mag-asawa at hindi pa rin nila nakakalimutan ang isa't isa. Mas lalo pa silang nagmamahalan. Hindi na rin nalaman pa ni Zia na may nararamdaman pala sa kanya ang kanyang kaibigan na si Carl. Pero si Carl naman ay nakamove on na kay Zia. Sa totoo nga, ay kakasal na rin ito at isang foreigner ang kanyang fiancé. Nakilala niya ito sa City of Love, Paris. Tumuntong ng 14 years old si Leticia at 6 na taon naman ang kanyang kapatid na si Catherine. Ipinagbubuntis naman ulit ni Zia ang bunso nilang anak na si Zach. Tuwang-tuwa si Ice dahil sa wakas ay may nag-iisang lalaki na siyang anak, ang magdadala ng maraming lahi ng pamilya nila. Namuhay silang masaya at hindi na nanggugulo pang muli si Margaret sa kanila.